May kasabihan ng mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. Pero sa mundong puno ng kawalan, tanong ng marami, saan nga ba matatagpuan ang pag-asa? Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Sara Reyes. Ako naman si Jennifer Terry. Ako po naman si Julius Bohol. Ako naman si Norman Lawrence Tantuan. At kayo ay nakikinig sa Tinig ng Pag-asa, isang podcast na nagbibigay linaw sa mga dilim ng lipunan. Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang salitang kahirapan. Minsan, ito'y isang empty lunchbox. Minsan, ito'y karamdaman na walang gamot. At minsan, ito'y panaginip na hindi makalipad. Ayon sa Philippine Statistic Authority, mahigit 18 milyong Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. At sa likod ng bawat bilang, may mukha, may pangalan, may kwento. Kwento ng isang amang hindi alam kung saan kukuha ng gatas. Kwento ng isang inang kumakayod habang nag-aalaga. At kwento ng batang tinuruan ng gutom kung paano maghintay. Hindi ito katang-isip. Ito ay ating realidad. Realidad na sa bawat pitik ng orasan, may batang nagugutom. At sa bawat pag-ihip ng hangin, may pamilyang humahawak sa pag-asa. Kahit pa unti-unti na itong kumakawala. Ngunit, bakit tila paulit-ulit? Dahil ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng kakulangan, kundi ng sistemang matagal na dapat giniba. Ating suriin, 80% ng mga gobernador sa Pilipinas ay galing sa iisang angkan, habang ang iba'y humihilom ng sugat, ang iilan na may paulit-ulit sa trono. Dito, ang politika ay parang larong baraha. Kung kanino napunta ang alas, siya ang panalo. At tuwing may kalamidad, sino ang una at huling naapektuhan? Ang walang yaman, ang walang bubong, ang walang koneksyon. Kaya't sa halip na tumingin sa taas, dapat tayong magtayo ng matibay sa ibaba sa edukasyon, sa kabuhayan at sa pagkakaisa. Ngunit, hindi ito wakas. Habang may tumitindig, may posibilidad. Habang may bumabangon, may direksyon. Ang solusyon ay hindi laging galing sa taas. Minsan, ito'y nagsisimula sa mga tulad natin, mga kabataang handang makinig, kumilos at lumaban. Tulad ng sining at panitikan, ang mga salita ay maaaring maging armas, maging apoy, na nagsisindi ng pagbabago. At ang ating tinig, kahit mahina, kahit pabulong, kapag pinagsama-sama ay magiging sigaw. Sigaw ng pag-asa, sigaw ng pagkakaisa. Sa huli, tanong namin sa'yo, ano ang ginagawa mo para sa bayan? Ikaw ba'y nakikiramdam lang o ikaw na ang susunod na kikilos? Ang kahirapan ay hindi lang statistika, ito ay panawagan. At ang sagot ay ikaw. Maraming salamat sa pakikinig sa Tinig ng Pag-asa, Laban sa Kahirapan, podcast.